Hello, magandang araw. Welcome sa aking channel. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog dahil medyo naging busy tayo at mas sumama yung pakiramdam natin dahil nung nakaraang Sunday nagsimba tayo sa Batangas. Bago umalis kasi yung pamangkin ko sa Tuesday, kailangan namin magsimba. So ayan, nagsimba nga kami sa Batangas kahit do malakas ang hangin at ulan. So, medyo nabasa tayo kaya sumama yung pakiramdam natin. So, ngayon okay na ako guys. So, makakapag-vlog na tayo ulit. So, to this video, isasagutin natin yung tanong ng ating subscribers at viewers. So, may nagtatanong kung magkano yung naging puhunan natin at magkano na yung laman ng ating tindahan. So, yan yung sasagutin natin ngayon. So, dahil 10 taon na nga tayo nagtitinda dito sa aking sari-sari store. So, ang naging starting ng puhunan natin dito sa aking sari-sari store ay nagsimula tayo sa 10K. So 10 years na nga ang nakakalipas. So, medyo mas mababa pa yung mga bilihin. Medyo mura pa kaysa sa ngayon. Mahal ang mga bilihin. So, ang 10,000 ngayon, konti lang ang mabibili natin kung yun ang starting natin sa puhunan sa ating sari-sari store. Hindi natin mabibili lahat ng... So, medyo konti yun kung ngayon ka palang start ng tindahan dahil mahal na nga ang bilihin natin ngayon. So, medyo konti lang ang mabibili natin ngayon. Pero wala naman yun sa konti at sa laki ng puhunan sa pag-uumpisa ng sari-sari store. Basta pursigido lang mag-umpisa at kailangan lang ang sipag at tiyaga sa pagtitinda. So, sa ganung paraan, yun ang unang-unang puhunan natin sa pagtatayo ng negosyo or tindahan. Dahil pag wala tayong sipag at tiyaga, paano lalago yung ating sari-sari store? So, kailangan natin magsipag at magtiyaga. Nung nag-umpisa pa lang tayo sa sari-sari store, mayroon na tayong bigas pa, isa-isang sako, tapos sigarilyo, pero wala pa tayong alak at mga soft drinks at saka konting grocery. So, yung mga dilata, yung binibili ko niyan guys, palima-lima lang. Nag-start ako, 5, 3, tapos yung mga kape, 2 tay, 1 tay, ganun. So, kasi yung sa 10,000 na yun, kailangan natin mapaikot. So, hindi pa naman yun kompleto yung nabibili natin. Kasi paunti-unti pa lang yung bili natin kung inaaral natin kung ano ang mabili sa ating sari-sari store. So, doon tayo magpo-focus. Doon tayo mag-stock kung ano yung mabili sa ating sari-sari store. So, kailangan makiramdam muna tayo bago tayo mamili ng marami. So, ayan yung nag-uumpisa pa lang tayo. Medyo paunti-unti muna yung paninda natin hanggat nadadagdagan. Hanggat nagkaroon na ako ng soft drinks, alak, nakakabili na tayo ng pa-box-box na pansit canton. So, ayan, doon lang tayo nagsimula guys. Pag wala na tayong paninda, so ang ginagawa ko, pag kunti na lang yung paninda ko, kailangan ko na agad bumili ng paninda para mapalitan yung binili natin dahil mahirap maubusan tayo ng paninda sa ating sari-sari store dahil sayang naman pag naghahanap si customer na wala tayong maibigay. So dahil doon dapat lagi lang tayo may stock sa ating sari-sari store pag hinahanap ni customer para mas mapabilis yung paglago ng ating sari-sari store. So kailangan lang natin mapaikot yung ating puhunan sa ating sari-sari store para mapabilis yung paglago ng ating tindahan. At saka yung load guys, malaking tulong din yan sa ating sari-sari store dahil dati wala pa namang GCash yun, puro load lang. Smart at saka Globe. So, isa rin yun sa mga nakatulong para lumago ang ating sari-sari store dahil dati malakas pa yung load natin. Sa Globe at saka Smart, bukod sa patong mo, itubo na rin tayo dun sa paglo-load natin. So, malaking tulong din yun sa ating sari-sari store. At yung Globe, isa rin yung nakatulong sa ating sari-sari store. So, halimbawa, magpa-load tayo sa kanilang 5,000 kasi every week, bali 2 times sila naglo-load. Pwede
pwede ka lang mag-text sa kanila, halimbawa maubusan ka ng load. So isang malaking tulong din yan guys para mapalago natin yung ating sari-sari store dahil naka-consignment tayo dun sa Globe. Hanggang ngayon naka-consignment tayo sa kanila dahil nung una hindi tayo consignment, pero dahil tuloy-tuloy naman yung bayad natin sa kanila, tuwing naniningil sila ay nakakabayad naman tayo. So binigyan tayo ng chance na maging consignment tayo sa kanila. Hindi lang yun tubo at consignment, benta ng Globe ko ay napapaikot ko rin sa tindahan pag halimbawa wala akong mga ibang paninda. So nagagamit ko siya, halimbawa may bibilhin ako na paninda, so nagagamit ko siya sa loob ng isang linggo dahil lingguhan naman yung bayad natin sa Globe na load. So malaking tulong yan sa ating sari-sari store. At saka sa pagtitinda, kailangan nababantayan mo yung cash flow mo kasi isa rin yun sa mga dahilan kung bakit nagsasara yung isang sari-sari store dahil hindi nababantayan yung kanilang mga cash flow sa kanilang sari-sari store. At saka sa ngayon, hindi lang siya load, mayroon na rin tayong GCash. So dati hindi ako nag-GCash dahil natatakot nga ako mag-GCash dahil maraming nawawala ng pera sa GCash. Nababalitaan natin na maraming nawawala ng GCash. Sa daming naghahanap ng GCash sa ating sari-sari store, pinasok na rin natin yung GCash kahit yung mga katabi nating sari-sari store ay may mga GCash sila. So pag naubusan sila ng GCash, yung ibang mga customer sa atin sila pumupunta kung may nagtatanong kung may GCash tayo. So napag-isipan natin na pasukin na rin natin yung pag-GCash. So ang pag-GCash ay malaking tulong din sa ating sari-sari store dahil minsan mas malaki pa yung binta natin sa GCash kaysa binta natin sa ating sari-sari store, lalong-lalo na ngayon ng mga umuulan. So medyo mahina yung mga paninda natin. Mas malaki pa nga yung tubo ng GCash natin kaysa sa sari-sari store dahil yung sari-sari store magkano lang naman yung ipinapatong natin, depende sa puhunan natin or sa alak. So yun, medyo malaki-laki yung pinapatong natin sa alak. So dapat sa sari-sari store hindi lang tayo magaling magbenta, kundi magaling din tayo mag-monitor or nababantayan natin yung cash flow sa ating sari-sari stores. So ayan, halos lahat naman ng paninda mayroon tayo, wala lang tayo yung mga frozen food kasi malapit tayo sa palengke. Hindi na tayo nagbenta ng frozen food, doon na lang tayo nag-focus sa mga fast moving product dito sa ating sari-sari store. Katulad ngayon, kung ano ang fast moving product dito sa ating sari-sari store, doon tayo medyo i-stock ng mga paninda para hindi tayo maubusan ng stock dito sa ating sari-sari store. So ayan lang, pag halimbawa naghanap si customer sa atin ng mga items na wala tayo, kailangan natin ililista yon para sa susunod na maghanap si customer, mayroon na tayong maibenta sa kanila. So para isang paraan yun para lumago yung ating sari-sari store na mayroon tayong laging paninda na hinahanap ni customer. So ito yung estimate natin kung magkano ang laman ng ating sari-sari store, more or less 100k. So nag-umpisa lang siya guys sa 10,000k na puhunan natin. So ayan, medyo lumago-lago naman siya dahil medyo lumaki-laki naman yung tindahan natin. So ayan lang for today's vlog. Sana nasagot ko yung tanong sa atin ng ating viewers at subscribers. Thank you for watching, at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, huwag niyo nakalimutang mag-subscribe.